Hello! Welcome back, Balakubak. So, for today, short video lang tayo. I always say short video, pero napapahaba naman tayo. Pero, sige. This time talagang short lang siya. Ipapakita lang natin kung paano binuking ni Atty. Sal Panelo yung katangahan ni Virus. So, i-play lang natin. Maiksi lang yung naging comment niya dito. And, yung mga matatalinong tao lang talagang nakakaintindi. Kasi, syempre, tanga nga si Risa, di ba? Kaya hindi niya naintindihan yung style ni Pangulong Duterte dito. Akala niya, yung mga pinagsasabi niya, or yung mga pambabatikos niya, o yung mga gawin ng mga pagtanong-tanong niya doon sa Senate hearing, akala niya nakapunto siya. Hindi niya alam, kabaliktaran ang nangyari at pinagtatawanan siya ng mga tao. Kaya yung iba dyan na sinasabi na kapag na tumakbo daw itong si Risa, maglalaban daw sila ni VP, mananalo daw itong si Risa. So, saang banda, di ba? So, ito, tignan natin kung paano ipinaliwanag ni Atty. Sal Panelo sa kanyang programa ang katangahan nitong si Risa Hontiveros. So, ito, play natin. Sa harap ng Senate Blue Ribbon Subcommittee, binigyan diin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya magsusori sa kung anuman ang nangyari sa kampanya kontra iligal na droga ng kanyang administrasyon. Pero kanya rin sinabi sa pagdinig sa Senado na aakuin niya ang legal responsibility dito. Ibig sabihin, handa siyang akuin ang responsibilidad sa kung anuman ang nagawa na mali ng pulisya sa pagsunod ng kanyang utos bilang presidente noon. All of its successes and shortcomings, I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga pulis pursuant to my order. Ako ang managot at ako ang makulong. Huwag yung pulis na sumunod sa order ko. Kawawa naman, nagtatrabaho lang. Sinabi rin ni Duterte na bilang Pangulo ay kanyang isinulong ang drug war o Oplan Tukhang noon para protektahan ang mga Pilipino. Ito anya ay hindi patungkol sa pagpatay ng mga tao, kundi ito ay para sa bayan para masugpo ang iligal na droga tulad ng shabu, cocaine, heroin, marijuana, party drugs na sumisira sa buhay ng tao. My mandate as President of the Republic was to protect the country and the Filipino people. Do not question my policies because I offer no apologies, no excuses. I did what I had to do. And whether you believe it or not, I did it for my country. Nilinaw din ng dating Pangulo na kanyang inabisuhan ang pulisya at kasundaluhan na huwag abusuin ang kanilang otoridad at kapangyarihan. Ngunit kanya ring ipinunto na responsibilidad ng pulis na supilin ang panlalaban sakaling ayaw sumuko ng mga kriminal. At kung may baril, at kung tingin mo, sabi ko sa mga pulis doon sa academy, mamamatay ka, barilin mo sa ulo, patayin mo at least one less criminal in the community. Yun ang utos ko. Sa kabila nito ay ibinigyan diin din ni Duterte na hindi kriminal ang kanyang tingin sa mga nalulong sa iligal na droga. Anya, parehong biktima at pasyente ang mga ito na nangangailangan ng tulong medikal. Ayun, Attorney Sal, ang pagharap nga ni Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa Senado, Attorney Sal. Una, sinabi ni Pangulong Duterte na hindi nga siya mag-apologize at hihanda siya na manindigan doon sa kanyang drug war. What's your take on that statement ni former President Attorney Sal? Ulit-ulit naman niya sinasabi. Talagang gaya ng sinabi, ang kanyang mandato sa saligang batas ay bigyan proteksyon ang taong bayan, manilbihan. At sapagkat nanganganib ang isang henerasyon, ang buhay ng tao, ang ari-arian,
kailangan gumawa siya ng programa upang sufil nito. At yun ang pinag-utos niya sa kanyang mga pulis na kailangan sirain nila ang sindikatong droga ng sindikato. At huli na mga ito, arestuin, dalhin sa kulungan, at kung sila ay ayaw sumama ng mapayapa at sila ay gagawa ng mga kilos na mga nganib ang buhay ng mga pulis, kailangan unahan na nila. Kung hindi, sila patay. Iyon ang kanyang utos. At iyon ay nasa batas. Exactly, Attorney Sal. Alam mo, Attorney Sal, para sa mga kababayan na nanonood sa atin sa hearing, sinasabi ng mga kababayan natin, kilala nila sino ang para sa mga kriminal at kilala nila sino para sa mga biktima at para talaga sa mga law-abiding citizen at na-showcase sa Senado kung sino ang nire-represent nila, Attorney Sal. What's your take on that assessment ng ilan sa mga kababayan natin, Attorney Sal? Tama sila doon. Obvious naman. Alam mo, yung mga naihalal natin, ang kanilang interest lamang ay kanilang mga sarili at hindi interest ng bayan. At pag nakikita nila na yung isang tao na minahal ng sambayanan ay mayroong isang kamag-anak o in this particular case, anak na magiging sagabal sa kanilang pananatili sa kapangyarihan, ay kailangan sirain sila. Yan ang ginagawa nila. Pero gaya na sinabi kong paulit-ulit, hindi sila magtatagumpay. Kaya yung ginawa niya kahapon, nagulat silang lahat. You saw a vintage Duterte. Pero wala namang bago sa sinabi niya. Ever since sinasabi niya na yun, mulat sa poll, kandidato pa lang sinasabi niya na yun. At yung kanyang pangako na isang kontrata sa tao na binoto siya dahil doon sa kanyang pangako, kaya tinupad niya. Tinupad niya lang ang kanyang kontrata sa taong bayan. And Attorney, sa naganap din na hearing, ay komisyon ni Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada, si dating CHR Justice Secretary at Senador Leila de Lima, kung bakit hindi dito nagawang kasuhan no Sinooy Davao City Mayor at dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa umunoy Davao Death Squad. Sa tingin mo, Attorney Sal, naghahanap lang ang dating senadora ng ebidensya o pwedeng gamitin para sirain ang dating Pangulo, or this hearing ay parang nag-fishing expedition itong mga kritiko ng dating Pangulo para kung anong pwedeng maikaso sa kanya? Gaya ng sinabi ni Jinggoy, Senador Jinggoy, incompetence yung sa party niya. Kasi ang conclusion niya nasa likod ng extrajudicial killing si dating Pangulong Duterte, pero hindi naman siya naghain ng kaso. Kung ano-ano mga dahilanan niya. Kaya naging conclusion ni Senador Jinggoy, hindi mo naman sinasagot ang aking katanungan. Hindi, dapat ang conclusion ni Senador Jinggoy, kaya ka hindi nag-file kasi hindi totoo ang mga sinasabi mong pagpatay na siya nasa likod. Wala ka kasing ebidensya. Kaya hindi mo ma-file. Hindi totoo kasi. Gawa-gawa nyo lang dahil kalaban nyo sa politika. Mga yelo yan eh. Kaugnay din ito, Attorney Sal, ipinipilit ni Senator Risa Ontiveros, ang dating Pangulo, na paaminin sa umunoy Davao Death Squad. Anong masasabi mo dito, Attorney Sal? Naintindihan ba niya, Attorney Sal, kung ano itong Davao Death Squad? Anong ibig sabihin ni PRD dun sa Davao Death Squad? Problema kasi dyan kay Senadora, pinanggit mo, hindi siya abogado. Kaya they were not on the same page. He was asking question, the President was responding. Hindi sila nagkakaintindihan kasi hindi siya abogado eh. Sabi niya, umamin kayo. Umamin kayong meron pala kayong death squad. Unang-una, wala siyang inaamin na lumikha siya ng death squad. Ang sinasabi niya, sa galing ng aki, kasi sabi niya nga, naging presidente ako dahil magaling ako mag-intriga. Sabi niya, Senator Bato, napakahusay talaga yung mag-intriga. Kaya nagpatayan itong mga kriminal. O yun ang sinasabi niya. Yung death squad, kaya na sinasabi niya, o yan ang aking death squad kasi sila nagpapatayan. Kaya naubos ang mga kriminal doon. Hindi yung mga pulis. Kasi ang utos ko sa pulis ay naaayon sa batas. O yan ang maliwanag doon eh. Ito naman si Senadora, dahil sinabi niya na I assume full responsibility
tinatanong siya, o di naamin nyo rin na kayo ang responsibilidad sa pagpaslang kay Kian de los Santos. Ano sagot ni Presidente Duterte? Abogado ito, sabi niya, hindi po pwede yun. Kasi ang krimen ay personal doon sa gumawa ng krimen. Hindi mo maaaring ako ang ibibigay mo ng kaparusahan dyan. Hindi po pwede sa hukuman yon. Ang isang exception lamang doon na pwede mong idamay ang dating Presidente Duterte kung meron kang ebidensya na magpapatunay na kasabwat ka doon sa ginawang kasalanan ng pulis. Pero hindi. Maliwanag ang kanyang instruction na ayon lahat sa batas. Walang ebidensya na magpapatunay na meron siyang ginawang labag sa batas. Kaya hindi ba hinahamon niya, hindi mag-file kayo ng kaso. Mag-file kayo ng kaso sa akin. Tsaka alam po ninyo, yung sinabi niya, I assume full and legal responsibility. Ang ibig lang ko sabihin, hindi kasi iniintindi. Alam niyo, matalino kasi itong si Presidente Duterte. Para maintindihan mo siya, matalino ka rin. Ngayon, kung medyo mahina ka at tatatanggi ka, talagang hindi mo siya maintindihan. Ang sabi niya, my statement that I assume full and legal responsibility is because, number one, ang aking mandato nga ay precisely to protect the people bilang presidente. Kaya naglunsad ako sa isang proyekto. Ano yung proyekto? Yung digmaan laban sa droga. Kaya ang sinabi ko when I assume responsibility, ang tagumpay o kabiguan na success or failure of this program, this war on drugs, is on me kung ito ay nabigo. If this fails, ibig sabihin, huwag nyo nang sisihin kung sino-sino, kung bakit nabigo, ako ang sisihin nyo. So I will assume the failure. At kung ito'y naging tagumpay, huwag nyo na lang ituro kung sino-sino ang naging daan sa tagumpay. Ako rin yun, ibibigay nyo kredito sa akin. Yun ang ibig sabihin. Ngayon, pinipilit ng senadora, teka, sinabi nyo, legal ibig sabihin, aminin niya na yung consequence ng mga maling ginawa ng mga pulis na humantong sa pagpatay, aminin, hindi nga po pwede kasi crime is personal to the offender unless you can prove conspiracy. Ngayon, ano bang nangyari doon? Yung legal responsibility sinasabi, ang ibig po sabihin na I assume legal responsibility, since siya po ay naninilbihan sa sambayanan, kailangan manilbihan siya sa lahat ng mga biktima ng injustisya. Doon sa kaso ni Kian de los Santos, sa kaso pa ng mga ibang naging biktima ng mga maling pagtupad sa batas ng mga pulis. Ang trabaho ng Presidente by saying I assume legal responsibility is that it is his duty to file cases, to pursue. O yun, hindi po yan ang ginawa niya. Pinahal niya ng kaso. Inutusan niya, pailan niya ng kaso. O kaya, karoon ng hustisya na convict. Ngayon, nakakulong ang mga nasa likod. Yun ang tinatawag na legal responsibility. Ang pagbibigay ng hustisya ay sa pamamagitan ng pagsulong ng kaso sa hukuman laban doon sa mga kriminal, ang mga gumawa ng pulis na mali, hindi sa ayon sa batas. Yun ang ibig sabihin. And Attorney Sal, kitang-kita natin sa mga pahayag ng dating Pangulo ang kanyang galit sa mga sangkot sa illegal na droga. At nung binigyang diin ng dating Pangulo na kung siya ay makakabalik sa pwesto, uulitin ani Pangulong Duterte ang kanyang mga ginawa para protektahan ng mga inosenteng Pilipino. Attorney Sal, ano masasabi mo, Attorney Sal? At balita ko, Attorney Sal, habang nagsasalita nga si Pangulo, may mga bahagi doon na nagpapalakpakan yung mga tao doon sa gallery. Ay talagang nagpapalakpakan kasi nakakita nila si Presidente Duterte taliwas doon sa inaasahan ng mga iba. Meron akong mga napanood na komentaryo, dalawang gunggong na komentarista. Naku, sabi niya, wala na. Wala, hindi na maalala mga ano niyan. Sabi niya, aulianin na yan. Bakit pa pupunta ron? O yan, nakita niyo. Talagang napakatalas pa ng kanyang isipan, ng kanyang utak.
Kaya ipinakita sa kanilang lahat yung kagalingan niya sa kanyang pagsagot, sa kanyang katapangan. Ang problema nga, nagtatanong kasi, hindi abogado eh. Kaya nilaro niya na lang nga. If you notice, President Duterte was just toying with this lady senator kasi hindi siya naiintindihan eh. Kaya paulit-ulit na tanong. Kaya paulit-ulit niya nasagot niya. Wala, hindi talaga maintindihan eh. Ayan ang problema pag hindi ka abogado at kausap ang isang abogado. And Attorney Sal, harap-harapan Attorney Sal, pinamukha sa kanya na wala siya nung the experience, the vast experience ni former President Duterte as a prosecutor, mayor, congressman, at naging presidente ng Pilipinas. Kaya naiintindihan ng Pangulo on the ground talaga ano nararamdaman ng mga tao. Attorney Sal, what do you think dun sa harap-harapan na sinabi, pinamukha talaga ng dating Pangulo kay Ontiveros, yung ganung pahayag, Attorney Sal, at para sa mga, at mas lalo nagising yung taong bayan, Attorney Sal, ano nga yung nagiging basis ng senadora para sumagay itong allegations against the former president? Ibig sabihin, yung pinamukha sa kanya yung kanyang kata GA. Wala siyang alam. Wala siyang alam kasi hindi naman siya naging alkalde. Hindi naman yung taga-usig. Wala siyang kaalam-alam sa nangyayari sa ground kung paano ang isang alkalde ay gagawin ng lahat para mapanatili ang kapayapaan at kaayusan. Wala silang kaalam-alam doon. Kung baga, neophyte ka, hindi ka lang neophyte, talagang zero knowledge ka. Kaya wala kang kaalam-alam. Attorney Sal. At sa isang pulso survey ng isang network na may tanong na kung kapamilya o kaanak mo yung napatay sa war on drugs, pupurihin mo ba ito? Maraming nagsabi, Attorney Sal, na mas gugustuhin nilang mawala ang kanilang mga drug addict na kamag-anak kesa sila ang patayin nito. Meron din nagsasabi na gumaan ang kanilang buhay, wala nang mawala yung mga drug addict sa kanilang pamilya. May nagsabi din na mahirap na may drug addict sa pamilya. Ano masasabi ito, Attorney Sal? Iba kasi yung sinasabi ng mga nasa kapangyarihan na kinikriticize yung... So, there you go, guys. Hindi ko natatapusin yung video. Kung gusto nyong puntahan yung video ni Attorney Sal, yung interview niya kay Ms. Hannah, nandun yung complete, anong tawag nito, yung complete video nila, yung interview nila regarding dyan sa nangyari sa Senate hearing. Napansin nyo, di ba, sinabi ni Attorney Sal at in-emphasize niya dyan yung katang GA ni, katang GA-han ni virus, di ba? Sobrang tanga niya. So, sinabi nga din ni Attorney Sal, di ba, nilalaro lang sila ni PRRD. Pero siya nga, nagmamagaling, nagmamarunong, wala naman talaga siyang alam, di ba? At wala rin naman siyang experience. So, pinakita niya lang talaga na sobrang engot niya dyan sa naging hearing na yan. At nakita naman natin na siya na mismo ang sumuko, di ba? May mga mga footage or may mga videos ata yung mga ibang mga vloggers regarding dun sa yung last part na hindi na rin na cover ng media yon. So pwede niyong puntahan yung mga vloggers na yon, yung hindi na nila pinalabas yun sa social media. Yung ayaw pa ni Pangulong Duterte na umalis kasi gusto na nga niyang tapusin, di ba? Tapos nagbibiroan na nga sila doon So anyway, so nakita natin, so yung mga tanga na supporters niyan ni Virus, heto na sinasabi niyo, binubus niyo pa yan si Virus na maging presidente. Dyan pa nga lang hindi na niya kinaya si PRRD. Paano pag naging presidente, naging presidente siya? Sa sobrang katangahan niya, paano yun? Hindi nga niya mag-gets yung style ni Pangulong Duterte Kumbaga pinaglalaroan na nga lang siya dun, hindi pa niya mag-gets. Although, siyempre, seryoso yung hearing, pero siyempre, hindi nga kasi siya makagets. Kaya gano'n na lang yung ginawa na ng live ni Pangulong Duterte, pero minasama pa niya, diba? Anyway, yung mga nakapanood ng buong, coverage nung hearing, yun, makikita nyo yun, may emphasize nyo, pero ako kasi, mga portion pala yung napapanood ko. So, I'll try to go over, tapos, yun yung magiging content natin, pa konti-konti lang,
na ano natin, i-upload natin. So, yun muna guys. Nakita na natin, ayan ang ebidensya ng katangahan ni Risa. So, sabi nga na Atty. Sal, mga matatalino lang talaga yung mga nakakaintindi sa the way na pag-explain ni Pangulong Duterte. Yung mga katulad ni Virus na syunga-syunga, eh, hindi talaga niya maiintindihan. Tapos tinitik for hindi, parang dinidibdib niya, nililiteral niya, yun yung right term doon. So yun, pansamantala muna ako magpapaalam. Salamat sa panonood ng video na to. Bye!